Hallelujah. Ang picture po natin ngayon, mga kapatid, is a very humble. Dalawa yan, sumatik yan mga kapatid, kung saan si Pastor Art nandito. Kaya, parang ano yan mga kapatid, no? Si Elias saka si Eliseo. No? Sa kanya, binuhos yung dalawang anong hallelujah. We're so blessed today, kahit na medyo struggle yung mga yung sa NDRRMC ba yun? Talagang malakas yung naka-orange light, orange ano tayo, signal. Malakas yung ulan na nakapagod. But still, ayan, akala ko mapapasabak na naman ako. May prepare naman akong preaching mga kapatid. Buti na lang dumating din si Pastor Erwin. Praise God. Hallelujah. Kaya God is good mga kapatid. Prepare your heart, prepare your mind, wherever you are. No? Ihanda niyo mga sarili na because God will going to move in our midst right now. Let's welcome mga kapatid, the humble servant of God, Elias Pastor from Itzayap, under Pastor Arta Cuesta, Pastor Erwin Ubas. Meron na po yan mga kapatid, baka halito kayo na asawa na po yan. God bless you, Pastor Erwin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Talaga ng atong Panginoon. Praise God. Salamat mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga kahigayunan yung gitugot sa Ginoo. Praise God. Once again, ating palakpakan at purihin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Malayawang kaugad. Hallelujah. Wala ang sarang nahimo Ginoo. Wala ang kabang mo Diyos ang pagdayig. Maya. Hallelujah. Glory to your name. Kausap medyo mga kapatid, medyo hindi talaga ako sanay magsalita ng Tagalog. Alam nyo naman niya, kahit mag-Tagalog ako, nag-saksak sinagol o naghalo-halo, minsan may Tagalog, may Ilonggo, may Bisaya. Sana maunawaan nyo sa tulong ng Panginoon. Kita ko, medyo, basta, mahirap talaga sa akin magsalita ng Tagalog. Pero sisikapin ko na magsasalita ng Tagalog para maunawaan po natin lahat. So, magandang hapon at magandang araw sa lahat ng admin, sa ating mentor, sa lahat ng mga pastor na nandito ngayon at sa tanang department at sa lahat ng nakikinig sa mga salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus ay siyang magpapala sa ating lahat. Praise God. So, mga kapatid, walang pagtatagal. Kahit na ako nagpapasalamat rin kay Pastor Art, wala po siya ngayon kasi nagbiyahe po siya ng Davao at may kinuha po siyang isang bagay na kailangan din ng kunin niya doon. Kaya ako muna ngayon ang nagpuli sa iya. So, praise God. So, ulit paglangan. Praise God. Magabasa ako sa Bisaya na mga pinulungan. Praise God. Kung may Tagalog kayo dyan, so sa Tagalog yun na lang babasahin. There is sa Ezekiel chapter 33 verse 1 hangod sa 11. Pero paunta lang yung mga kauturan. Mag-shortcut lang ta. So, ang sabi ng Panginoon, o ang pulong sa Diyos, ug ang pulong ni Jehovah, midangat ka na po, ug nagingon. Anak sa tawo, musulti ka sa mga anak sa imong katawhan, ug muingon ko ang espada ibabaw sa usa ka yuta, ug ang katawan sa yuta, magpili ug usa ka tawo gikan taliwala nila ug ipahimutang siya sa ilang magbalantay. So, dito ang shortcut sa verse 10. Ug ikaw o anak sa tawo, sumulti ka sa balay sa Israel, mao kini ang giingon ang imong isulti.
nga magaingon ang tawong ang atong kalapasan ug ang atong mga sala ania kanato ug nagakalalis kita diha kanila unsaon man pagpangabuhi. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, magaingon ang Ginoong Jehova payon sa tawong dautan apan nga mutalikod ang dautan gikan sa ilang dalan ug mabuhi siya. Mubiya kamo gikan sa inyong daotang mga dalan kay ngano man ang pagkamatay mao kamo o balay sa Israel. So mauna ang pulong sa Dios, ako nang yoon si Pastor Dios. Praise God. Dugang bihog o panalangin sa pulong sa Dios. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Panginoon, patuloy namin tinataas yung banal na pangalan. Salamat. Kami na mga anak mo minsan pa ay pinagkatipon mo sa ganitong klaseng gawain. Kami ay magkakalayo sa bawat isa, pero Panginoon, yung aming mga espiritu ay nais naming ialay sa salita mo namin pag-aaralan ngayon. Buksan mo ang bawat puso namin, ang isip namin, Panginoon. Yes, Lord. Dami pong mga Panginoon, gamitin mo, Diyos, ang iyong maglingkod ngayon, Pastor Erwin Ubas. Tangisan mo kanya mga labi, Panginoon. Tulungan mo siya ng kaparaanan ng Panginoon ang mensahe mo sa amin. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan, manahan ka sa amin, O Diyos. Ipahayag mo sa amin, Panginoon, yung panagilaan. Katagpuin mo yung mga pangangailangan ngayon, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, napakabuti mo sa amin at pinapanalangin po namin, O Diyos, na maging maayos din po ang aming mga internet connection, bagamat masama ang panahon ngayon. Lord God, we believe na ikaw ang pumapagitna sa gawain na ito. Speak to us, move to us, God. We're so excited, Panginoon, sa gagawin pagkilos sa amin, Panginoon. Salamat, God. Yes. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Yes, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa makausap akong dahil ng Diyos, aton purihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po ka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Praise. Praise God. Mga kapatid, sa tima na nagsasabi sa kakumo na mensahe, so, ang pagpasidaan. So, kailangan natin yung mga pasidaan, warning sa Ginoo dira sa atong kinabuhi. Praise God. Pipila ka panahon, mga kauturan, wala ko ninyo napaupod tungod kay bago lang natang 2 araw mula yung Lunes hanggang Martes, tapos nung linggo, araw na linggo, dalalo sa atin nga gawain sa 4 p.m. Pero kapag may bakante ako na nakikinig talaga ako kahit sa mga kapatiran, kahit sa mga sino man ang mag-preach, para kay Brad, kay Pastor, sino ngayon na nagwali ng Friday, yung Jeremiah 33:13, na hindi ko nakalimutan ang mensahe, nakalimutan kong pangalan nila. Si Pastor Joel, praise God, salamat sa mensahe, praise God. So, salamat sa Panginoon sa hapon na ito. So, matud pa mga kauturan sa pulong sa Dios nga atong ginbasa, praise God, nga diri nagasiling ang pulong sa Dios nga ingon nga mga pagpasidaan. With others for 2 reasons. Right? Mga Christian nga naga-share sa pulong sa Dios o sa atong Ginoong Kristo sa good news, sa gospel, adunay 2 ka rason. Tungod because of love and because of duty. So, ito po yung mga kapatid, ang dalawang reason na bakit tayo mag-share ng good news sa ating Panginoon, dahil ito sa pag-ibig, sa pagmaroon,
and because of duty. Ito po ang ating tungkulin at ito po ang ating ginahimo para sa Panginoon. Praise God. Today we will look at a new reason, a serious of duty. Praise God. Atong tanawon kung ano kaseryoso ini nga duty nga ginhatag sa Dios diha sa usa ka magbalantay. So akong basahon pag-usab nagaingon ug ang pulong ni Jehova midangat nga miingon ano sa tawo sumulpi ka sa mga anak katawhan dadon ko ang isang katawhan sa yugikan taliwala na sa ilang magbalantay. So kailangan magbantay sa maong mga katawhan. Sa maong mga pagbalantay para bilang magbantay sa kanilang bayan. Kung sa diha nga kung makakita siya sa espada nga moabot sa yuta, huipo niya ang trompeta ug pasidaan ang katawhan. So, ang ibig sabihin ng espada mga kapatid, ito po yung ang mga kumbaga danger o delikado o sa ating kaaway. Sa application, ito po yung krisis na dumating sa buhay o kahirapan sa mga tao. So sabi dito, unya, bisan kinsang kadtong nakadungog sa tingog sa trompeta o dili manumbaling sa pasidaan, kung ang espada mo abot na ug magakuha kaniya ang iyang dugo anha sa iyang kaugalingong ulo. Siyam nakadungog sa tingog sa trompeta ug wala manumbaling sa pasidaan ang iyang dugo anha kaniya ug kay kung manumbaling pa siya maluwas unta siya sa iyang kalag. Verse 6. Apan kun ang magbalantay makakita sa espada nga moabot ug dili huypon ang trompeta ug ang katawhan dili makapasidaan ug ang espada moabot ug mokuha sa bisan kinsang tawo gikan taliwala nila, siya igakuha taliwala sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo paninglon ko sa kamot sa magbalantay. So ito po ang ibig sabihin mga kapatid sa sitwasyon na ito. So bilang pastor, bilang tao, bilang anak sa Ginoo, praise God, kita marami tayong mga anong ibig sabihin ng sakop. Marami tayong nasasakupan ng mga tao. Bilang pastor, may nasasakupang tao. Pero tayo po, may mga pamilya tayo na nasasakupan rin. So, ating obligasyon natin nga sila pasidanaan. Obligasyon natin nga sila pahibaluon. Obligasyon natin nga sila warningan sa mga pulong sa mga salita ng ating Panginoon. So, ito ang sabi ng Panginoon nga kinuha tayo ng Panginoon upang tayo ay magbigay pasidaan, magbigay ng warning sa mga tao na ating nasasakupan. Praise God. Who does the Lord speaking to watchman? When the nation is at war, who does one become watchman and what are his duty? So kung ang panahon o ang mga katawhan yara sa panahon sa pakig-away, yara sila sa panahon sa pakigera, kung nandyan sila sa panahon na sinasalakay sila ng kalaban, so kailangan nilang mamili na andunay magpasidaan. May magpasidaan sa ila nga andunay mo abot nga kamatay. So atong napansin, atong
atong nahibaluan nga nangligad lang ang mga pipila ka bulan nga ang Israel gi-attack sa Hamas o ginpaulanan og rocket nga dili lang ginatos kundi alinibo ka mga rocket ang gi-attack sa Israel, pero atong nakita nga adunay warning. Nagtingog ang siren, pagtingog sang siren, nakahibalo sila kung diin sila moadto. Nakahibalo sila kung diin sila, kung saan sila pupunta. Alam nila kung saan sila patungo sa kanilang para masipti ang ilang kinabuhi. Kabalo sila kung diin sila mangita. Asang pamaagi nga masurvive, maluwas nila ang ilang kinabuhi. So, pananglitan kung kato nga mga missile, wala may nag-warning, wala may magpasidaan, posible ang Israel karon, hangtod karon, nagalisod pa. Pero tungod kay adunay nagpasidaan, mayroon po nagpaandam. Nagpaalala. Praise God. Nagpaalala. So kung natin narinig nila yung paalala, uy, basta ganitong tunog na, mayroong gira na darating. Kapag ganitong tunog na, mayroong kamamalaghan. So kapag itong tunog na, so alam na nila kung saan sila pupunta. So alam nila kung saan sila patungo. So kung yung pagpasidaan, yung pagpaalala, kung hindi nila yung narinig, posible wala na ngayon ang Israel. Dahil sa rocket o missile nga binagsak ng Ama sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, protektado sila. Tungod kay alam nila, kapag tumunog na yung alarm, alam nila nga may response sila. Alam nila ang gagawin. So, ayun ang Iron Dome. So, yun ang depensa nila. Yun ang alam nila na gagawin. Para hindi makalapit, dili mutupa, dili dumapo yung mga missile sa kanilang bayan. So, ating nakita na hanggang ngayon na panahon, nandyan pa rin yung alarm. Nandyan pa rin ang mga paalala ng Panginoon. Hanggang ngayon, in-apply pa ng taga-Israel ang naisulat sa Biblia. So, posible may mga tao na narinig na nila yung alarm, pero hindi nila pinansin. Hindi nila, bilang yan, wala na naman yan. Posible na mayroong namatay, mayroong mga casualty, mayroong mga dili malikayan, mga panghitabo. Pero mga kapatid, kunti lang yung casualty. Kunti lang yung mga damage sa kanilang bayan. Praise God. Pero dahil alam nila kung saan sila patungo, saan sila patakbo. So ganito rin sa ating buhay. Praise God. Sa ating pamilya, sa ating mga higala, sa ating mga relatives, sa ating mga igsuon, praise God, atong nakita nga may mga panahon yara sila sa danger. Ara sila sa delikado nga sitwasyon. Yara sila sa kahintang masiling natin nga kinahanglan nato sila upan. Kailangan natin sila nga i-warningan nga dapat ganito ang gawin. Dapat ganito ang gawin. Praise God. Lumapit tayo sa Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon, nandito tayo sa panahon ng krisis. Nandito tayo sa panahon ng pandemic. Narito tayo sa panahon ng mga kalamidad. Praise God. Hallelujah. Magpaalala sa ating mahal sa buhay na bigyan natin sila ng paalala na lalapit sa Panginoon. Ngayon ang panahon na magpanumbalik sa Ginoo. Mauni ang panahon nga mudangot na ta sa Dios. Magpanumbalik na ta sa Ginoo. Mauni ang panahon nga ihatag na nato ng atong kinabuhi sa Dios. Tungod kay wala kita masayod ni mahibalo sa atong kapanahonan. Praise God. Hallelujah. The Lord tells Ezekiel this analogy to make him understand and seriousness obedient ourselves to be the watchman who feels the sound, the alarm, and our loved ones will kill us
Arisol. So, anong atong hinaon? Ano po yung maisip natin? Na tayo bilang watchman o magbalantay, praise God, nga na-fail. Nga na-fail kita sa ating mga loved ones. May mga panahon nga ang ating mga relatives, wala natin masiran, wala natin na paalalahanan, namatay sila. So ano ang ating pakiramdam? Ano yung ating saloobin sa buhay na namatay sila na wala kita makashare? Hindi natin sila nabigyan ng paalala sa mga salita ng Diyos. So ini mga kapatid, ini mga igsoon, nga yung mga pulong sa Diyos o ito ang mga salita ng Panginoon para hindi ito para sa mga taong walang Diyos sa buhay, kundi ito binigay ng Panginoon para sa atin o para sa buhay. Praise God. Sa verse 7 nagsasabi, busa ikaw o anak sa tao, gibutang ko ikaw sa usa ka magbalantay alang sa balay sa Israel. Pag-iinit sa bayo pa ang mga salita o gihatag kanila ang pasidaan gikan kanako. So ating palalahanan ang mga tao na sila ay babaldiya nga ako mo ingon sa dautan o dautan nga tao ikaw sa pagkatinuod mamatay ka gayud. O ikaw dili mo sulti sa pasidaan sa tawong dautan gikan sa ilang dalan, kanang tawo nga dautan namatay gayud diha sa iyang kasalan apan ang iyang dugo. So medyo bugat siya mga mabigat siya mga kapatid dahil ito po yung ating duty nga kapag mamatay yung mahal natin sa buhay na hindi natin pinaalalahanan, tayo po ang singilon. Tayo po yung babalikan ng Panginoon. Praise God. Pero kung aton sila ginpasidanan, pero kung aton sila pinaalalahanan, praise God, sabi ng Panginoon, ang Diyos gintuyo sang tao ang iyang kamatayon. Praise God. Sa verse 9, apan kung ikaw magpasidaan sa tawong dautan mo mahitungod sa iyang dalan sa pagbiya ini, ug siya dili manumbalik sa iyang dalan, siya naman mahigawas mo ang imong kalag. So, ingon niya, wala kita labot sa iyang kamatayon. Praise God. Sa panahon nga aton ginpasidanan. Mauna nga adunay istorya, mga igsoon nga adunay isa ka magwawali, isang preacher na nangangaral sa daan. Habang siya nangangaral, maraming tao ang gikadlawan lang siya, gikadyawan lang siya, gitamay lang siya, gibiyay-biyay, ginbaliwala ang iyang mga pulong. So, gikot yung mga kauturan ang Proverbs nga nagsiling nga mo ingon sa Ginoo, kung ayara ka mo pa sa katalagman, yara ka mo sa sitwasyon nga malisod, yara ka mo sa mga trahedya, ang Ginoo mukatawa rapod. So hambal niya, busa mo dala ako sa tima nga nagsiling, balos-balos lang. Sa panahon nga ang mga tao dili mamati sa pulong sa Dios, may mga tao nga dili hindi sila makikinig sa salita ng Diyos. May panahon na ang Diyos ay mukatawara. Ang Diyos, may panahon nga ang Diyos mukadlawra. Praise God. Pero mga kauturan, hallelujah, sa sini nga mga pulong sa Diyos, himuon naton ang aton nga katungdanan.
himuon nato ng atong duty, praise God, bilang pasidaan sa mga katawhan, hallelujah, sa siling kalibutan. Praise God. Ezekiel was chosen by God to be the watchman of Israel. He was aware the danger that the people face. Praise God. Sa diya nga ang tao, niabot na ang gera, niabot na ang pakig-away. Kung si Ezekiel wala niya ginpatunog ang warning o ang trompeta, wala niya ginpatingog ug nangamatay ang mga katawhan, sa kamot ni Ezekiel, singilon siya sa Ginoo. Pero sa diranga din patunog ni Ezekiel, praise God, ang trompeta o ang warning o ang mga tao wala manumbaling o nangamatay, sila usab, gintuyo nila ang ilang kamatayon. O wala na ilabot si Ezekiel. So yari kita mga kauturan sa atong duty sa sininga pagpangalagad nga nagsiling ang Ginoo iwali ang maayong balita sa tanan niya kanasuran ug bautismuhan sila himuon nga mga gintutunan ug daghan pa ang mga pamilinbilin sa Ginoo para sa iyang mga katawhan nga ilang himuon. So nasayod kita mga kauturan nga ang mga apostoles mag-ingon tang nga last ang katapusan niya mga pulong sa Ginoo, di ba? Ang tao mamatay, aduna siya katapusang mga pulong kung ano ang gusto niya nga pahimuon. Kagatapusan niya pulong sa Ginoo, sa nang sabi niya, go, praise God, and preach the gospel. Praise God. Lakaw ka mo og iwali ang maayong balita nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili hukman sa silot o bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu ug ang Ginoo magauban o hangtod pa, praise God, sa kahangturan magauban ang Ginoo. So daghan ang mga pamilinbilin sa Ginoo, hallelujah, sa iyang mga pulong, daghang mga mensahe nga gusto ipaabot sa Dios sa iyang mga katawhan bago siya nibalik sa iyang trono. So sa dira mga kauturan nga nahitong nakita nga ang mga response sa mga apostoles nagwali gid sila. Sila ginpakyas ang ginsiling sa Ginoo o ang giingon sa Ginoo. Hindi nila sinayang yung mga huling bilin ng ating Panginoon na sila'y mga ngaral, sila ay wali, sila ay mag-preach, o sila magbigay pasidaan o magbigay paalala sa mga tao. So wala nila ginpakyas ang gisiling sa Ginoo. So sila nangamatay kung apostoles na ipangaral ang mga salita ng Diyos. So yara karon sa aton, hallelujah, ang pagwali mahitungod sa usa ka Dios. Wala kita nagwali nga tatlo duwa ang Dios. Mga nga daghan yung mga tao nga nagingon ang John 3:16 daw, sabi nila, iba yun ang nagbigay at iba rin yun ang binigay. So alam naman natin yan ang salita ng John 3:16. Praise God nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So iba yun ang nagbigay at iba rin yun ang binigay. Praise God. Pero alam naman natin na isa lang talaga ang Panginoon at hindi natin yan kailangan nga lalison. O di na natin na kinanglan nga ilang tugi. Praise God. Ingon sa pulong sa Diyos, hallelujah, as Tito, alam naman natin, sa Tito 2:13 nagasiling, nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom nga sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo na atong dakong Diyos ug manluluwas, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato. So kato ang mihatag sa iyang kaugalingon, kato ang gihatag nga anak, maugali to ang gihatag, buti pa intindi, gihatag niya ang iyang kaugalingon
praise God, matud pa dire, gihatag niya ang iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat sa tanan natong pagkadautan. So ato ang Dios nga atong giila nga naghatag ug nihatag, maura to siya ang naghatag sa iyang kaugalingon sa paglukat o sa pagkuha ng ating mga kasalanan. Praise God. Yung kumuha sa ating sa ating mga kalakasan, sa ating pagkadautan, gikuha sa Ginoo. Praise God, ang Diyos nagpakatawo, sumauni ang nasabtan, mauni ang naintindihan sa mga apostoles, nga kinahanglan kini nila iwali, kinahanglan kini nilang i-share, kinahanglan nila ni ipahibalo nga adunay usa ka manluluwas, adunay usa ka Dios nga naghatag sa iyang kaugalingon sa pagkuha sa mga sala, sa mga katawhan. Praise God. Amen. Sumauni ang gusto. Gusto sa Dios nga aton ipasidaan sa mga katawhan. Sa paglaom. Ang Ginoo miingon kanako, busa tawo, isubli pagsulti ngadto sa Israel ang ilang gisulti, ang maong mga kalapasan ug mga sala nga maoy hinungdan sa ilang hilabihan kalisod nga maong giantos ug hapit na kami mga matay. So sa verse 10 mga igsoon, mauna ang giingon, unsaon man namo pagkinabuhi. Praise God. Hallelujah. Sila mga kauturan nagasiling ang among mga kalapasan ug ang mga sala maoy hinungdan nga labihan kalisod ang among giantos ug hapit na kami mga matay. Usahay mauni, may mga panahon nga usahay lisod ang atong kinabuhi, mahirap ang ating sitwasyon sa buhay, pero dahil pala ito sa mga kasalanan, dahil pala ito sa mga paghihirap. So, mauna nga maglisod kita, pasalamat na lang kita ngayon dahil natanggap natin ang Panginoon, praise God, nasa buhay natin ang Panginoon, Thank you, Jesus. at nakita naman natin na ang buhay natin ay lumago dahil sa Panginoon. Amen. Praise God. So, sabi dito na dapat sila paalalahanan. Praise God. Sa verse 11, ingna sila nga ang Diyos dili malipay sa kamatayon sa tawong dautan. Ang Diyos dili malipay. Dili malipay sa kamatayon sa tawong dautan. Nasubo ang Diyos kung adunay mamatay nga tawong dautan nga wala makahit balo sa iyang mga pulong. Ani nga mao ang dautan mo iya sa mamatay. So ang ginakalipay sa Ginoo nga adunay dautan nga mobiya, adunay dautan nga motalikod, adunay mga kasalanan na tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Praise God. Ang gusto ng Panginoon na mayroong isang tao na makasalanan magtatalikod sa kanyang mga kasalanan. Praise God. Amen. Sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala. Kay nganong tuyuon man ninyo ang inyong kamatayon. Praise God. So busa mga atong mga pasidaan sa mga katawhan. Hallelujah. Kung may mga pamilya kita nga murag yara pa sa hindi maayo nga kahimtang sa kinabuhi. Praise God. Atong sila pasidanan. Nga ginmahal sila sang Dios. Gihigugma sila sang Dios. Kung yara man sila sa panahon sa mga pagpatuyang, sa mga kahilayan, kalayawan ng buhay, kung mayroon man sila sa buhay na wala sa Panginoon, atin po sila paalalahanan na mahal sila ng Panginoon. Praise God. Sa panahon nga ang Ginoo, praise God, atong makita sa Biblia, daghan nga mga tao nga may mga balatian, may mga kapintasan, may mga kung sa ilonggo pa, may mga masawayan, may mga Hallelujah. dili maayo nga kahimtang sa kinabuhi.
So diri mga kauturan ang Ginoo sa panahon nga sila mo palapit sa Ginoo. Ang Ginoo muhunong. Muhunong sa makadyot. Praise God, sama sa pawong buta nga nanawag sa Ginoo. Ginoo, kaluyi ako. Ang Ginoo ni hunong nakabati sa iyang tingog. May mga panahon nga ang Ginoo, hallelujah, nalangan pa sa iyang pagbalik. Kaya gusto natin mubalik na ang Ginoo eh. Ang gusto natin, Lord, balik na Ginoo, yara na ang mga ilhanan. Yara na ang mga pagpasidaan, yara na mga palatandaan sa imong mga pagbalik. Ang mga tao wala na magtagad sa imong mga pulong, mga tao nag BI na. Praise. May mga tao na hindi na tumatanggap. Praise God. Pero sa imong pamilya, sa atong mga pamilya, sa atong mga higala, praise God, sa panahon nga kung kita mo share, kung sa panahon kita magbigay paalala sa mga salita ng Diyos, praise God, ang Diyos mulangan pa sa iyang pagbalik. Pag hinulusol, aduna pa'y mubiya, hangtod aduna pa'y, hallelujah, magpanumbalik sa Ginoo. So mauna nga masiling natin nga ang Diyos nga anong hangtod karon wala pa man ni balik. 2,000 na katuig hab sa langit nga hangtod karon wala pa man siya ni balik. Tungod kay aduna pa yung mga katawhan nga nagapanumbalik sa Ginoo. Ang grasya sa Dios hangtod karon, hallelujah, halapad kaayo. Praise God, busa may mga panahon pa ta. Praise God, nga himuon naton ang atong katungdanan dira sa Ginoo. Praise God, kung atong makita, hallelujah, sa panahon ni Adan ug ni Eva, ang Diyos may warning ng daan. Nga mamatay sila kung lapaso nila ang sugo sa Ginoo. Mamatay sila kung hindi nila susundin yung salita ng Panginoon. So, bago pa dumating ang kamatayan sa mga tao, sa kay Adan at kay Eva, hanggang sa atin ngayon, dahil hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. So, nag-warning ang Panginoon na hindi siya magkaon. Ayaw sila dili sila magkaon. Praise God, hallelujah. Sa panahon ni Noah, praise God, bago pa ang lunod, bago pa ang anaw, praise God, ang Diyos nagpasidaan ng daan sa mga katawhan. Praise God. Bago pa ni abot ang dako nga lunod, ang Diyos nagpasidaan ng daan. Nag-warning na ang Diyos. Sa panahon, praise God, ni Lot, bago pa gisunog ang Sodoma o Gomora, ang Diyos nag-warning ng daan. Nagpasidaan ng daan. Sa sining katapusang mga adlaw, hallelujah, atong nakita nga daghan ng nagwali, daghan na ang nikuyanap nga ang pulong sa Diyos sa social media man, sa Facebook, sa YouTube, o sa tanan nga bahin. Praise God, ang tawan nga mudawat sa Ginoo. So atong nakita, adunay linibo, ginatos, hallelujah, nga nagdawa sa Ginoo, nagpanumbalik sa Ginoo. Praise God, atong nakita. So mauni ang atong bantayan, nga bago mo balik ang Ginoo, kinahanglan mapasidan-an ang tanang mga katawhan. Dapat sila masayod o mahibalo. Praise God, hallelujah. Mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Bisan pa man sa atong mga pag-antos karon o mga pag-sacrifice sa atong mga kalisod, nalisdan kita muwali, nahihirapan tayo mangaral ng salita ng Panginoon, hirap tayo kumilos. Praise God. Pero may live tayo. Praise God. May messenger o may social media tayo nagagamitin. Praise God. Hindi na hirap ngayon mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Isang chat lang ta sa atong mga pamilya, sa atong mga higala, sa atong mga paryente. Praise God. Adlaw-adlaw, dili natin tawangon ang pagpasidaan. Hallelujah. Ngadto sa atong mahal sa kinabuhi. Praise God. So sa silingan higayon mga kauturan atong nakita nga may pulong sa paglaom. The message of hope, hallelujah, nga gusto ipaabot. Hallelujah, nga gusto sa Ginoo ihatag naton
Praise God, ang the best nga pagpasidaan Una, o ipahibalo, ipaalam. Some do not feel concerned or need to share the gospel. Some afraid of being rejected by others. Some feel, praise God, don't know how to share. Praise God. Some feel they are too busy to take an added responsibility. So mauna, usahay ang rason. Hallelujah nga dili makashare tungod kay busy ko, wala ko pakialam sa uban. Dili ko mo share kay ila lang ko i-reject. Praise God, dili ko mo share kay hallelujah, damo ko trabaho, damo ko busy kayo ko. Praise God. Hallelujah. How do redeem this reason for not sharing the gospel? Praise God. Ano ang mga solusyon? Praise God. Yan dili kita makashare sa pulong sa Diyos. Hallelujah. So may mga panahon nga busy ta, daghan tag trabaho, daghan tag mga tinguha sa kinabuhi, dili ta makashare. Praise God. Hallelujah. Ang gusto sa Diyos, for those who do not feel concerned or the need to share the gospel, study of daily the passage will shock them into reality. For those who are afraid of being rebuffed or rejected, they should not be thinking about the need of others. If we share the gospel out of love and concern, the people will stick, reject, and praise God. duty. Di bali nga ila kitang i-reject, di bali dili kita tagdon. Praise God, di bali kita nahadlok, pero atong kini atubangon. Praise God, tungod kay mauni ang gusto sa Dios nga kita magpasidaan. Gusto sa Dios nga ipahibalo sa mga katawan. For those who feel, hallelujah, indicate, praise God, they can undergo training. Praise God, salamat nga aduna kita yung mga kaigsuunan nga nag-training, nga gusto gid masayod, ano pa ang mga pulong sa Ginoo, ano pa ang angay nga ibaluon sa pulong sa Ginoo. Praise God. For those who are too busy, they should be reorient their priority. Autoran atong hibaluon kung praise God nakashare ba kita o wala. Praise God, may panahon ba kita sa share sa pulong sa Ginoo o wala. Praise God. Hallelujah. The concrete step can we take to warn people to share with them the good news of Jesus Christ. Praise God. Maulamang kini ang pamaagi, maulamang kini ang gusto, hallelujah, sa Ginoo nga maghimo kita og pagpasidaan sa mga katawhan. So atong nakita ang kinabuhi ni Stephen. Praise God, yara na siya sa kamatayon, yara na siya sa kahimtang, hallelujah nga, praise God. Pero si Stephen, full of the Holy Ghost. Praise God. Puno siya sa Espiritu. What does your Stephen, praise God, faith and trust in Jesus Christ, humble and gentle, loving, forgiving toward those who persecute him, faithful until the very end. Praise God. Hallelujah. God, so that we can be full of the Holy Ghost like Stephen. Praise God. Hallelujah. Come to God daily for cleansing of our sin. Read and communicate with God through pray, not just once a week, but every day at home. Deny our fleshly desire daily. Ask for the infilling of the Holy Ghost. Obey God, submit to the Lordship of Christ. Hallelujah. Mauni ang atong himuon. Praise God. Matag-adlaw mo palapit. Pasalamat kita. Matag-adlaw everyday. Aduna kita'y
mensahe nga nabatian, mga pulong sa Dios sa 4 p.m. Praise God. Hallelujah. Makahimo kita sa pagpamalambing, nakahimo kita sa pagsimba, praise God, wala natin gitagad adlaw. Hallelujah, sa pag-meditate sa mga kaayos sa Dios. Praise God, pero dili lang ni igalintan nga adu makita isiran nga uban. Praise God, dili lang ni igo nga hallelujah nag-joy kita sa na fellowship. Mas hallelujah, mahimo kitang accountable. Hallelujah, sa mga tao nga yara. Praise God, sa atong nga pamilya yara, sa atong minahal sa kinabuhi. Nga moabot ang panahon mo, ingon na lang sila, why you didn't you warn me? Nganuwa man ko nimo gin pasidan-an, nganuwa man ko nimo gin pahibalo, nganuwa man ko nimo gin nga nakabaton gali ka, nadawatan gali nimo ang Ginoo. Alam mo pala ang buhay ng buhay sa Panginoon. Praise God. Our God is a God of love and compassion. Being His children, we should also feel in sin. Praise God. Hallelujah. Praise God. If you want to discharge our responsibility, but do not have love, we might be insensitive to the people to present the gospel to the wrong time. Amen. Thank you, Jesus. And praise God, mauna ang gusto sa Diyos mga igsoon. Hallelujah, nga dapat kita sensitibo. Hallelujah, sa atong kinabuhi dira sa Ginoo bisa pa man sa pag-share sa iyang mga pulong. Hallelujah. Praise God. If we depend on compassion but we are not aware of our responsibility, sometimes we mistake. Hallelujah. Sharing because we don't feel like it. Praise God. Dili kita makashare tungod sa atong pamatya, dili kita ganahan. Praise God. Hallelujah. Evangelism is the heartbeat of God and the church. Christians should be fully aware to the danger that all people face. We know that we will perish unless we repent and turn to God. If we do not warn them, we shall be responsible for their death. Let our heart be filled with God's love and compassion of God and sound the alarm. Praise God. Mauna ang gusto sa Diyos nga pasidan-an ang mga katawan. Ipahibalo, hallelujah, ang concern sa Diyos, hallelujah, sa iyang mga tao, sa tanan niya mga katawan. Praise God, hallelujah, nga ang Diyos maghahatag og paglaom, ang Diyos, hallelujah, magapasaylo sa mga sala, ang Diyos magahimo sa mga milagro sa kinabuhi, ang Diyos magahimo sa kausaban sa panahon nga kita mo share, hallelujah, sa pulong sa Diyos. Atong daygon og palakpakan ang Ginoo. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mga igsoon, wala ko kabalo kung ano ang inyong mga pagpanginahanglan. Pero ang isa lang na nahibaluan ko, kinahanglan sa Diyos nga kita mo share sa uban. Kinahanglan sa Diyos nga mapasidan-an nato ng uban. Hallelujah, hallelujah. Although busy kita, although yara ka mo sa trabaho, hallelujah, although yara ka mo sa mga inyong, hallelujah, magpasidaan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Praise God.
Hallelujah. Nga dili moabot ang panahon nga moingon sila. Nganong wala man kami nimo ginpahibalo. Nganong wala man kami nimo ginpasidan. Hallelujah. Praise God. Nganong wala man kami gin-warningan. Nakahibalo man di ay ka. Hallelujah. Mga panahon nga nagahulap lang ang Ginoo o ang mga tao. Hallelujah, sa pulong sa Dios. Praise God. Dili kita magkahatlok updan ta sa Ginoo. Amen. Dili kita magkaluya ubanan ta sa Dios. Dili ta mabalaka ang Dios magauban sa aton. Hallelujah. Himuon lang naton atong katungdangan. Praise God. Ang Dios mamuhat. Ang Dios magapadayag sa iyang gahom. Hallelujah. Ang Dios magahimo og mga milagro. Hallelujah. Sa atong mga kaong. Praise God. Buntras aduna pa kita panahon. Hallelujah. Praise God. Ang Ginoo mamati sa atong mga pulo. Si Steve, kaya nga mga sugo atong nakita na ang Diyos namuhat sa iyang kinabuhi. Namatay man tuod si Stephen, namatay man tuod si Stephen. Hallelujah. Pero ang na-convert si Paul, hallelujah, mas damo pang nahimo si Paul. Hallelujah, nga mga buluharon. Hallelujah, sa ministry nga gihatag. Hallelujah. Subuki pa intindi. Hallelujah nga imong pag-share, ang imong pag-tudlo, ang mo, ni Saul, o ni Paul kaniadto, hallelujah, isa ka tawo nga kriminal, pero sa diha nga gingrasyahan sa Dios. Ang mga milagroso nga mga buhat sa Dios. Posible sa atong mga pag-share, sa atong mga labuan, nabuhi ang Diyos mamuhay. Hallelujah.